Mukhang excited si Secretary Tol kaya siya po mismo yung nag-announce. Ano? So, na-appreciate naman po ng FFW ang dagdag sahod, dagdag sa minimum wage dito sa NCR, pero tulad po ng ating paulit-ulit na sinasabi, kulang pa rin po dahil ang ating pong panawagan, yung pong dagdag na 200 na legislated ay para lang ma-recover o mabawi yung pong nawalang halaga ng sahod ng mga manggagawa. Pangalawa, yung pong 85, hindi isang bagsakan, installment. Ah, Medyo mahirap din po yan para sa mga manggagawa dahil yung pong mga utang na kanyang babayaran, hindi naman po naghihintay ng installment. At habang hindi po niya nababayaran yung utang na yan, patong-patong, dagdag ng dagdag po yung interest at dagdag ng dagdag din po yung kanyang utang para mapunan po yung kanyang mga pangangailangan. So, Okay. salamat, pero kulang pa rin. Well, historic po in terms of the value na 85 pesos dahil kumbaga yung pong halaga mismo na 85 pesos na inutay, hindi pa po talaga naman yan na bibigay ng ating mga wage bonds. Pero mas maganda pong tignan natin in terms of percentage. Kasi po lumalabas po na yung 85 pesos, yung pong unang installment na sa July ay pumapatak na 8% increase. At yung pong second and final installment na sa January ay somewhere na around 3%. So, in all ay almost 12% po itong dagdag na ito. So, in terms of the halaga na actual value na 85 pesos, oo, it's kind of historic. Pero in terms of percentages ng dinagdag, hindi po ito yung historic. Kasi po ang talagang historic ay yung pong binigay noong 1989 na national dagdag sa national minimum wage, which was at that time equivalent to 39 to 40%. Tuloy pa po yung ating mga magiging pagdinig. Ang pananaw po natin, dapat hindi na po masyadong magtagal yung pong mga hearing natin patungkol sa panukalang batas na ito. Because the very same Congress from last year in February, adopted ito pong 200 peso nationally legislated wage increase. Ang problema lang po talaga, mukhang nagamit tayo sa kampanya ng ating mga congressman binigay po nila yung 200 sa Kongreso, pero nung mag-convene na po sila uli after nung election, dahil 100 pesos yung version ng Senado, hindi naman po nag-meeting yung Kongreso at yung Senado sa isang bicameral conference committee para pag-usapan kung ano yung magiging final rate ng increase dahil nga it's 200 in Congress versus 100 sa Senado. Kung meron po sanang nagbigay kahit isa sa kanila kasi pwede namang hindi mag-BICAM meeting kung sasabihin ng Senado, o sige yung Congress version ang sundin natin, o sabihin ng Kongreso, o sige yung Senate version yung ating susundin. Kaya lang wala pong naganap na pag-uusap, walang naganap na koordinasyon, kaya po ang damdamin ng manggagawa parang ginamit lang po yung issue para magpapogi sa panahon ng kampanya. Pero eto na, nung totoong sukatan na kung makapagbibigay sila ng dagdag sahod, pareho po silang tumiklop. Mukha pong inconsistent yung tinatawag po yung kanilang calls in public sa tunay na dapat nilang maging panawagan. Kasi pananagutan daw po yung pong dahilan kung bakit sila nagtipon-tipon. Pero lumalabas sa halip na pananagutan, mukhang proteksyon sa isang kasama nila na naiipit dahil di naman sa sariling gawa niya. No, talaga naman po paano mo papaliwanag na tumanggap ka ng 75 million pesos, sinabi mong donasyon, pero hindi mo naman din natinara sa COMELEC na yan ay campaign donation. Tapos hindi mo rin sinama sa statement of assets and liabilities mo. Dito po parang nagkakaroon ng double standard. Ang mga grupo ng mga manggagawa, kasama po yung mga marginalized sectors natin, pag nagtitipon-tipon, nananawagan laban sa korupsyon, nananawagan para sa dagdag sahod, nananawagan na ibaba ang presyo ng mga bilihin, abay napaka-istrikto na dapat magpa-file ng permit, magsasubmit ng permit, magsasecure ng permit.
Ito nga lang pong Labor Day, hindi lang po basta kailangan mag-submit ng permit, meron pang ilang araw na pagpupulong sa kapulisan para ma-coordinate ang peace and order and security. Lahat po ng dadaanan ng bayan, merong separate permits na ipafile dahil syempre kahit ang tipon-tipon namin ay sa Mindiola, may mga manggagaling din ng Quezon City o Mandaluyong o Makati. Dapat sa bawat syudad na dadaanan mo, meron kang sinasubmit na permit. Kapag ka po kami yung nagrarally, napakahigpit. At kahit po may permit, pinipigilan na umusad yung ating marcha at parang napakadali na magkaroon ng dahas kapag ka po ginigiit ng mamamayan yung kanilang karapatan na magpahayag. Pero pagdating po dito sa mga nagrarally ngayong araw sa EDSA, parang sobrang lambot naman po no ng kanilang handling ika nga no nitong mga pulis. So,